May tanong sa akin, Boss Ray, may tanong ako. Dalawang ola na hiraman ko, pareho silang nagsasabi na daily daw penalty pag di nakabayad on time. Parang mali, pero yun daw ang nasa contract. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin, ano po ba ang dapat sinusunod? Yung nasa kontrata o yun pong inilabas na memorandum po sa ceiling on interest rate, no? Pati po yung penalty. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga, meron kayong dalawang ola na parehas silang nagsasabi na daily daw yung penalty pag hindi nakabayad on time. O, parang mali, sabi nyo, pero yun daw po ang nasa contract. Okay, ito lang po yan. No? Napakaliwanag po no, na hindi po pwedeng masupersede or kumbaga mas bibigyan ng pabor yung kontrata kaysa dun sa memorandum or dun sa binawang ceiling na interest rate. Kasi po, bakit? Kasi governing body po ang gumawa po noon. So sila po talaga ang masusunod dahil sila po ang nangangalaga at nangangasiwa nung pong mga kagaya sa SEC, lending tsaka financing po. So sila po ang dapat nasusunod. Tsaka pansinin niyo po, di ba? Pagka merong exorbitant na interest rate, kaya yang saklawan ng korte. Bakit? Kasi po may kakayanan po ang ating korte na baguhin 'yan, lalo na kung 'yan po ay hindi makatao at makatarungan. So kung ano po yung nakasaad, yung inilabas po ng BSP na inadapt po ng SEC, yun po ang masusunod. No, as of this kasi recording, ang interest rate po natin kabuuan is 15% per month. Per month po ha. So, ibig sabihin lamang po nun, kung per month yun, divide nyo lang siya. No, in 30 days, pwede siyang daily. Okay, now, ang nasasako po ng 15% na yon is yung 10,000 pababa na utang. Pag humigit po doon, hindi po yun saklaw o hindi pasok doon sa ceiling on interest rate. Unfortunately, wala tayong ceiling on interest rate pag mahigit 10,000. At isa pa po, dapat ang termino noon hanggang 4 na buwan lamang po. At, may karagdagan lamang pong 5%, per month, pag lumagpas po dun sa due date. Okay, kung pagbabasihan po natin itong pinadalang mensahe sa atin, pwede naman siyang daily. Okay, i-divide lang ulit yon sa 30. Okay, bigyan ho natin ng sample. Okay, for example po, 10,000 pesos yung inyong nahiram. Okay, so 10,000 po yung na-approve. So ano po ang 15% ng 10,000? It's 1,500. So 10,000 plus 1,500, that's 11,500. Okay. Doon po kukunin yung 5%. Kasi bakit? Ang nakasaad po kasi doon sa memorandum, base po doon sa amount due. Okay? O, amount due po is 11,500. Now, ano po ba ang 5% ng 11,500? That's 575 pesos. Sa loob po ng isang buwan. Meaning, kung ang due date nyo po is ngayon, bukas po automatic yun, may dagdag na po yun na 575 pesos. Now, kung gusto nyo, sinasabi nga nila na daily, yung 575 po, i-divide lang ng 30 yun. That's 19 pesos, 0.17. Ganun lang po kadali yun. Okay? Ang mahirap po kasi dito sa mga bugo katabusadong online lending apps, sila po gumagawa ng sarili nilang patakaran nila. Okay? Hindi po pwedeng kumbaga,
malampasan ng kontrata kung ano po yung nakasaad sa batas. Ano yan, circular yan eh. Memorandum yan. Hindi yan po pwedeng malampasan ng kontrata nila. Okay po? Kasi ito lang ho, bakit ba may kontrata? Kasi ho, ito. During the time po ng may usury law, yan po yung nasusunod. Sila po kasi nagre-regulate doon ng interest rate eh. Nawala na po yun. So ngayon, BSP na po ang nagre-regulate niyan. So ibig sabihin, pinayagan po ng ating gobyerno na magkaroon po ng kasunduan, kung papasok ka man sa kontrata. So ibig sabihin, kailangan may pirmahan, meron kayong ugnayan. Alam nyo, kumbaga may pinag-usapan kayo na, ito pahiramin kita ng ganitong halaga, ito yung magiging interest rate. Kung papayag ka, okay naman yung walang problema. Pero, kung sa tingin mo, exorbitant, sobrang taas, hindi na makatao, pwede mong dalhin sa korte yun. Okay? At ang korte magdi-decide kung yun talaga ay sobrang taas or exorbitant. At marami na pong halimbawa niyan. I-research nyo na lamang po. Kasi even though it's a public document, pero hindi ko yun. Kumbaga, hindi ko ganun gumawa ng video. So i-research nyo na lang po. May mga ruling na po doon. May mga nanalo na po na yung sobrang taas binawasan po ng korte. So ibig sabihin, mamumutawi po kung ano yung prevailing. May ceiling on interest rate gumawa ng memorandum May circular, so yun na masusunod. Di po ba? Pero hindi masusunod yung sinasabi nilang penalty. Kasi tignan nyo ang lumalabas kasi, pagka nag-penalty itong mga bugok na to, ang pakalaki. Sa totoo lang po. Hindi lang po 5% yun ng isang buwan. Mahigit po. Totoo, kasi may mga may mga, 1,000 lang po 1,000 lang po yung Naira, Ang nagiging penalty po 100 pesos per day paano naging 5% yun? Di po ba? So, malayo po dun sa inilabas po ng BSP at saka ng SEC. Di po ba? Sino ba masusunod? Siyempre po, yung regulatory body. Di ba? Sino ba nagre-regulate sa atin? Ng BSP at saka ng SEC. Sa larangan po ito ng pagpapautang, Kaya po, yung ginagawa, lalo nitong mga bugok at abusado online lending apps, yung mga abusado po, yung pong mga illegal, hindi ho tama yun. Kaya nga ho, yung sinasabi nila pagdidemanda, malabo pa ho sa alketran yun. Hindi ho kayang idemanda niyang mga yan. Kasi ho, unang-una, hindi sila juridical entity. Wala silang karapatan maghabla. Pangalawa, lahat ho ng batas na nakakasakop po sa pagpapautang, nilabag po niya mga bugok na yan. Now, kung doon naman sa mga mga legal, legitimate, SEC, incorporated sa SEC, may certificate of authority, tapos kasama sa sa recorded online lending platform, di ba? Meron pa rin diyan. Na talagang napakawalang niya pagdating sa interest rate, hindi sinusunod. I-complain nyo. Di po ba? Meron naman pong napaparusahan, meron naman pong nape-penalize Okay? May nare-revoke. Kaya lang, unfortunately, kasi ito sabihin ko na ho. Kasi for me, revoke means yun yung pinakahuling hatol. Kaya lang, unfortunately po, pag may na-revoke, may nakakabalik So, dapat hindi yata revoke ang tawag doon, suspend lang. Sino po ako para magsalita? Kaya wala ako sa SEC. Ano po nila yon sila po nakakaalam nun. So, ayun, irerespeto ko yun. Yung sa akin, sinasabi ko lang na kung ako ang masusunod pag revoke, wala na talaga. Kasi revoke nga O siguro, dapat, ang lang, palitan siguro na suspension. Pero, hindi para ako masunod dun Di po ba? Hindi kasama sa ko yon sa specialization ko yon Okay? Ako maniningil. So, sila po sa SEC, sila po nakakaalam yan. Okay? So, alisin natin yung doon, yung topic doon. So, yun lamang po yung yung aking may share sa inyo. Kasi po, kung yun nga, sinasabi nyo doon sa inyong tanong na parang mali kasi daily yung ginagawa, yung kung po, yung nakalagay sa ceiling on interest rate na 5%,
Okay? I-multiply nyo lamang po kung magkano yung nakadue sa inyo. Gaya nung kanina, ang nakadue po is 11,500. So, 575 po ang 5% po nun. So, i-divide nyo po yun sa sa 30 days. So, that's 19.17 pesos. Okay? Ganun lamang po. Wag natin masyadong pahirapan yung simple math na lang po ang gawin natin sa ang pagko-compute. Kasi kung sasabihin po nung OLA nyo na ang masusunod yung kontrata nila, sige kamo, wala namang kamong problema. So, kayo po gumawa kamo ng hakbang. Pero definitely yan, kung yan ay exorbitant, no, kakakampi nyo korte dyan. Pero I'm not saying, di ko ini-imply na ganun ang gawin ninyo, na hamunin nyo sila na pumunta ng korte. Hindi. Kausapin nyo. No, na hindi ka mo ubra yung sinasabi mo kung ang utang ko lang is 10,000 pababa. At susundin natin yung yung sinasabi mo na na nasa kontrata nyo. Hindi. Kasi may ceiling on interest rate eh. Okay? Maaari natin kamong gamitin yan nasa kontrata na yan kung sobra sa 10,000 yung aking nahiram sa inyo. Pero kung less than, di ba? Kung yung 10,000 pababa, ang mamumutawi po is yung nasa ceiling on interest rate. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.